Hello guys, nandito na naman tayo at syempre, good morning muna rito at good evening dyan. Eto, may isang malaking balita, basahin muna natin ha. Okay. Nicholas Kaufman requests leave to withdraw as lead counsel in the case against former President Duterte before the International Court. At sa ibang mga news agency naman guys, ang sabi ron, itong si Kaufman ay tuluyan ng nag-resign bilang isang abogado ni Fentaboy nga. Pero guys, sa lahat ng mga sumusunod sa akin naaalala nyo pa ba nang i-content ko ang bagay na ito na sinabi ng ating puting kabayo na si Kaufman ay tatanggalin nitong pamilyang may sayad. Bakit? Dahil nga sa tapos na yung trabaho niya. At kasi nga 'di ba, ang purpose lang naman ni Kaufman talagang i-delay ng i-delay. Then pag ito hindi nakalusot at nagpunta sa trial, yan na nga, tatanggalin na siya dahil masyado nang mahal. At sa totoo lang, tulad ng sinabi ko, kahit maraming perang mga itong sila Fentaboy, ayaw nilang nababawasan 'yon at nararamdaman na nila ngayon na malaki na ang nawawala sa kanila. At maliit ang pumapasok. Kumbaga, hindi na sustainable na si Kaufman ay i-maintain pa nila. Okay, total, wala naman silang pangarap talaga na si Fentaboy ay ilabas dyan. Ang pamilyang may sayad, tulad ng ating sinabi ng ating puting kabayo, walang pangarap na si Fentaboy ay makalabas. Ang gusto nga lang nila si Fentaboy ay matuluyan before 2028 para sa ganun baka sakali na makuha nila ang simpatya ng mga tao. Yun ay kung makukuha nila, di ba? Ang simpatya. So, yan ang pangarap nila. Ngayon, guys, ito na nga. So, si Kaufman, nag-resign na, pero hindi po yan nag-resign. Talagang tinanggal na yan. Dahil tapos na. At hindi na nila kailangan. Ngayon, tingnan natin kung sino ang ipapalit nilang Pilipino. Ang balita ko, Pilipino. Ang sabi natin puting kabayo, di ba? Filipino ang mga ipapalit. Siyempre, kaya ipapalit yung mga ibang mga Filipino na bobo na first time magiging international lawyer, magpapa-accredit, para sigurado sila na si Fentaboy wala nang layaan. Sa totoo lang, hindi mahal ng mga anak niya yan si Fentaboy. Wala, ang pamilyang yan pamilyang siraulo, pamilyang may sayad, walang pagmamahalan sa pamilyang yan. Puro plastikan lang ang mga yan, puro optics lang, pakitan tao lang, no? Pero wala talaga, no? Pero ibig ko sabihin, no? Eto, nagkatotoo ang sinabi ng ating puting kabayo na noon pa na talagang si Kaufman ay tatanggalin ni Inday Sayad at ng kanyang mga kapatid. Dahil bakit? Tapos na di ba? Hindi naman nila napalabas si Fentaboy, pero wala naman talagang purpose na at wala naman talaga silang goal na palabasin si Fentaboy. Ang gusto lang nila yung delaying tactics, no? Madelay lang ng madelay para sa ganun lalo pang humaba at lalo pang manatili si Fentaboy na nakakulong. Ayaw nilang palalabasin yan, maniwala kayo. Saan ka ba naman nakakita? Pamilya, alam mo namang walang kasalanan si Fentaboy, bakit gusto mo i-delay yung ang taktika nyo i-delay, di ba? Ayaw nyong i-speedy trial. Kung wala talagang kasalanan si Fentaboy, bilang pamilya at nagmamahal ng mga anak, palagay ko naman sasabihin nyo, hindi, dapat mag-trial na yan ng mabilisan para sa ganun makalabas. Kung walang kasalanan, makalabas agad, di ba? Kung naniniwala kayong walang kasalanan, ang tanong nga bakit dinidelay? Bakit ang lahat ng strategy na ginawa ni Kaufman ay para lang i-delay? O di ba kasi nga wala naman talagang pangarap na ilabas. At katulad ng sinabi ng ating puting kabayo noon, si Kaufman ay papalitan, tatanggalin, ayan na nga. So sa aking palagay, hindi totoong nag-resign si Kaufman, tinanggal talaga yan. Siyempre para medyo graceful exit, pinalabas na lang, kumbaga optics na lang yung pagre-resign. Di ba? Ganun na lang yan. So yun lang. So wala na si Fentaboy sa pagre-resign ni Kaufman, lalo nang napurnada, lalo nang nalubog. Kaya kayong mga didilis, wag na kayong aasa na si Fentaboy ninyo ay makakalabas pa. Okay? So yun lang sa mga bobong didilis dyan at mga may sayad, ang
tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at mensahe sa pagkatang mensahe. Laging high blood. Bye!